Good morning, guys. Kaising lang namin ang aking... Come on, Bob. Aking puging anak. Look, look, look. There he is! Handsome face. So ngayon guys, linggo dito. May pasok ako ngayong umagang alas 9 sa umaga hanggang alas 4 sa gabi. So, kita-kits sa trabaho ko, guys. Hi guys, nandito na ako sa aking work. Chine-check ko lang kung okay ang store, kung malinis na siya, or kung meron pa akong mga dapat gawin. Pero mukhang malinis naman guys. Alright, that's 610. You need a bag? Huh? You need a bag? Yeah. I got a number 32, please. 32. One? Yeah, 32. $5. Thank you. Okay. Maliit lang yung ano namin dito. Store namin. Pero malinis siya. Ako lang ang mag-isa ngayon kasi usually ang cashier dito ay mag-isa lang kapag mag-work. Ayan. Ang init guys. Maaga pa kasi. Silaw na kayo. Ayan. Mahal ng gasolina ngayon guys. Ayan. So, pag linggo umaga, ano siya, napaka tumal. Tapos mamayang mga alas 12 na ng tanghali, magiging busy na ako masyado. Yan. Tour ko lang kayo guys, aming munting tindahan. Merong mga customer na dumating, mga nakamotorsiklo. Magsisiyara naman mga to. Guys, merong customer na siguro nasa ano pa lang siya, 22. Bata pa. Tapos sabi niya, bumili siya kasi ng ano ng gas, tapos pagkabili niya ng gas sa akin, pumunta na siya doon sa labas kasi nagpump na siya. Tapos bumalik siya doon, tapos tumingin-tingin sa ano loob, bumili ng energy drinks. Tapos yung pala ano mangingi ng number ko. Nagkunwari pa siguro na bibili siya ng drinks. Tapos sabi niya sa akin, "You're so pretty." Oh, sabi ko, "Oh, thank you." Tapos sabi niya, can I get your number? Manghingi lang pala ng number guys, pa pretty pa. Bago niya hiningi yung number ko, nagtanong muna siya sa akin kung taga saan daw ako, yung originally. Sabi ko, taga ano ako, Pilipinas. Sabi niya, oh, you're so pretty. Tapos ano, nag-thank you lang ako guys. Tapos sabi niya, ilang taon ka na dito, kailan ka dumating? Interview yan. Tapos sabi ko, di, sinagot ko naman. Tapos sabi niya, yun, humingi na siya ng number. Nilabas niya yung cellphone niya. Tapos, nakahanda na guys. Kala niya siguro ibibigay ko. Sabi ko sa kanya, oh, sorry. Sabi ko, I'm married with children. Natawa tuloy ako guys. Tapos, napanghiti din siya. Sabi niya, oh, you are. Sabi niya, sorry. Yung time na yun, hindi ako nagbi-video eh. Pugi naman siya guys. Kaya lang, di naman na tayo single eh. Kaya, iwasan na natin ang ano, mga lalaki. And can I get the keys to the bedroom? Yeah. Would you like a receipt? Oh, yeah? Okay. Thank you. Morning. Okay. We have extra mile loyalty? No. No. Okay. Thank you. All right, thank you. Have a good day. Thank you.
Meron din ditong car wash. Busy ang car wash namin kapag linggo at saka Sabado. Kasi yun ang mga day off ng mga tao dito. Car wash? 12, okay. Alright, go ahead. Thank you. Have a good day. Sarado ko nga itong pintuan at nasisilaw ako. Yung asawa ko guys, bumili nitong drinks. Tapos nakalimutan niya din. Umuwi na kasi siya. Nakalimutan naman niyang dalhin. Kaya ibalik na natin para magstay ang lamig niya. So ayaw kong ipakita guys yung mukha ng mga customer ko sa aking video kasi para sa privacy na lang din nila. Kasi yung iba, syempre, ayaw naman na kasali sa video. So, bumili pala ako guys ng microphone para sa inyo. Seryoso yan. Bumili ako ng microphone para maging okay yung aking sounds. Pero ano sa tingin nyo guys? Maganda ba yung sounds ko? O baka sobrang di ko alam kung okay na ba yung sounds niya. Mamaya titingnan ko siya sa pag ni-edit ko na itong video. Kaya guys, sa labas, walang tao. Meron pala isa. Napaka-boring guys, wala nang customer. Anong oras pa lang? 9:30 pa lang guys, walang customer sa labas. Wala naman na gagawin ngayon kasi lahat na ay malinis. Palitan natin yung guys. Palitan ko yung paper guys kasi malapit na siyang maubos. Hindi pa pala. Pero siya, nagre-red kasi siya. Kaya ko. Baka pwede pa, baka mali lang yung okay na. Sabi ko, akala ko wala ng paper kasi red na yung lights niya. Baka lang, mali lang yung hiring kami guys ngayon. Baka gusto niyo mag-apply. Parang ang lapit lang nag-hire kami ng yung sa car wash. Pag lalabas yung mga sasakyan, magpupunas ka ng sasakyan. Tapos 3 days a week lang yun guys. Kasi yung car wash namin, hindi siya yung pagdadry niya ng car, hindi masyado 100% dry yung car. Kaya kailangan mo pa rin punasan konti. Yung ibang customer, gusto nila yung talagang tuyong-tuyo. Kapit tayo kasi umaga pa. Parang nagugutom ako. And umalis kasi ako guys, hindi ako kumain. Kaya parang sabi ko, yung tiyan ko parang gusto nang kumain. Ay, paubos na guys. Ito na lang. Lagyan ko sugar. Sana pala, dinala ko yung tripod ko para meron akong taga-hold ng aking cellphone. Oh, init. Kasi hindi ko nadala guys dahil nagmamadali ako kanina. Kape. Ang almusal ko guys ay kape at saka kuha ko nitong saging para diet. Piliin natin yung maganda. So ayan guys, kape tayo. Tapos kain tayo ng almusal nating saging. Sarap itong saging dito guys.
Hmm. Hindi ako nakapagbaon ngayon kasi hindi ako nakapagluto bago ako umalis. Mamaya dadating naman yung asawa ko mga alas 11 ng tanghali kasi magpapagupit siya. Dadaan daw siya dito. Tapos tinanong ako kung ano daw ang gusto kong tanghalian. 'Di ba? Napaka-sweet. Mahaba na kasi yung buhok ng aking asawa kaya sabi ko magpagupit ka na. Sabay sana kayo magpapagupit ano, gusto ko magpa-appointment doon sa pinapagupitan ko din. Kaya lang, ayaw niya na mag-wait kasi matagal yun sa akin eh, kasi ano, magpapakulay din ako ng aking buhok dun sa taas guys, kasi yung uban ko ay nakikita na naman. Siguro 3 months na yung nakalipas simula nung ano ako, nagpa-color ng hair. Black lang guys. Siguro ano, dark brown yata yung nilagay niya. Ewan ko. Kaya nagpa-appointment ako ng ano, touch up lang at saka haircut kasi sobrang haba na ng buhok. So dahil oily tayo guys, oily ang face natin. May dala ako ditong dala akong panyo, polvo kasi yung face ko ay para ng ano, din ang pagprituhan ng ano, itlogs dahil oily. Ayan, retouch. Retouch every ano, hour. Ang ganda nitong ano guys, ang ganda nitong lipstick na to, yung MAC. Ano nyo, ano siya, yung parang shiny siya pag nilagay mo sa ano, sa labi mo. Pero guys, mabilis siyang matanggal. Pero gusto ko siya kasi parang malambot yung labi mo pag nilagay mo yung lipstick na ito. Retouch every 1 hour plus kape. Dahil marami tayong pera dito, kailangan natin i-drop ito para iwas ano, para yung mga mata ng tao hindi ano, tawag doon, para iwas ma-hold up. Kasi yung mata ng tao guys, pag marami sila nakikitang money sa loob ng register, parang doon nagkakaroon ng attempt na anuin kanila. Kaya kailangan mo mag-iingat. Yung asawa ko ayaw niya ako nag-iipon ng maraming pera sa register kasi nga yun daw, yun daw ang ano, kadalasang hinahold up kasi nakikita ng tao yung ano, pera mo. So, ganito lang ang aking trabaho guys. Simple lang, hindi naman nakakapagod. Yun nga lang, kung merong customer na ano, mga galitin, magdidin ka talaga sa kanila. Ikaw na lang magpasensya sa mga ano. Meron kasing mga customer na kala mo sila perfect palagi. Tapos minsan, kapag merong mga gas spill sa labas, ikaw ang maglilinis kasi wala namang iba. Ikaw lang naman yung mag-isa sa store kaya kailangan mong linisan. Kung gusto mo i-close yung door, pwede naman. Pero ako pag nag-work, hindi ko na kine-close yung ano, yung door para may customer pa ding ano, pumunta. Sayang naman. Binibilisan ko lang yung galaw ko pag ako naglilinis sa labas, pag may mga tapo na gasolina accidentally kasi minsan yung accident hindi mo naman ano, alam. Saka meron ding mga customer na ano, careless. Careless. Pero normal lang yun sa ano, trabaho. Kasama na yun sa trabaho mo kaya huwag na tayo magreklamo. Not a winner again. No winner, sorry.
Gagawa ako ng out of order sign para sa air machine. Nailagay ko na yung out of order sign para sa air machine. Hindi kasi siya gumagana, guys. Kahit i-on ko siya, hindi gumagana. Baka sira. Kaya nilagyan ko na muna ng out of order para yung customer alam, para hindi na pumunta dito sa loob. So, magko-closing ako, guys, para sa daily closing shift. Ginagawa ko to kada alas 11 ng umaga. So, ayan. Yan lang ang pinipindot ko, guys. Close shift. Tapos, mag-close siya. So, ganyan lang yung mangyayari. Lalabas yung mga papers, yung mga sales. Hindi ko naman to kailangan. Tapos, ilalagin ko din ulit siya dito. Tapos, ayan, open na naman ang aking register. Tapos, yung mga paperworks, kapag sama-sama ko lang sila, para mamaya, kunin ko ng manager. Kasi manager ang gumagawa nito. Which is, yung asawa ko lang naman. Ayan. Ganun lang, guys. Simple lang. Nagugutom na ako. Alas 11 na. Hindi ko alam kung anong gusto kong kain. Tingnan natin kung meron pa dito Mag-noodles kaya ako. Ito, guys. Alin kaya ang kunin ko? Yung cup noodles na beef or yung chicken? Ano sa tingin nyo, guys? Pero feeling ko beef na lang. Nalaglag na. Noodles na lang ako, guys. Ay! Ano nangyayari? Kaka-video. Mag-noodles na lang ako, guys, kasi nagugutom na ako. Wala pa yung aking asawa. Busy daw kasi sa pagupitan niya. Kaya baka mamaya-maya pa siya. Sabi ko, okay, mag-noodles muna ako. Kasi guys, minsan pag nalipasan ako ng gutom, sumasakit yung ulo ko. Tulad ngayon, parang meron na naman ako dito guys, banda Siguro pag ganun yung nararamdaman ko pag halimbawa, nagutom na ako tapos hindi pa ako kumain. Ayan guys, parang masarap naman siya. Sarap talaga ang beef na flavor ng noodles. Ayan guys. Gusto ko yung sa noodles yung hindi masyado luto. Kumbaga hindi masyado sagi. Sagi. Mm. Mm. Sarap siya guys.
Hello. 30 numero 1. Oh. Okay. Sorry, thank you. Ganon guys ang trabaho ng cashier. Habang kumakain ka, nagka-cashier ka. Ginawang tubig yung sabaw. Sarap siya. Gusto ko kainin na ngayon kasi mamaya pag pinabayaan ko to, magiging sagi na siya. Pangit. Sarap guys. Sabi nakakasama daw yung palaging kumain ng noodles. Mga Korean nga, araw-araw siguro nag-noodles yan. Mga buhay pa. 'Di ba? Ang gaganda pa nga ng kutis. Pag gutom ka talaga, lahat masarap para sa iyo. Binibilisan ko kumain guys kasi ayoko yung madaming customer na kumakain ako kasi nahiya ako. Kaya habang walang customer, subo na tayo ng subo. Although meron naman kaming break time, pero hindi ko na nilalak yung store kasi sayang naman ang benta. Tapos na ako guys kumain. Mag-retouch tayo ng lipstick kasi wala yung lipstick na noodles. Grabe yung konsumo ko sa lipstick Halos oras-oras nag-a-apply. Ang itim kasi ng labi ko guys, siguro sa sobrang kape ng kape. Sabi pag daw palagi ka daw magkape, nakakaitim daw ng labi. Totoo ba yun guys? Hindi naman ako nagsisigarilyo. Ayan, maraming salamat sa panonood guys. Sana nagustuhan nyo ang ating video ngayon. At kung nagustuhan mo, paki-subscribe dyan kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At kita-kits sa susunod na ating video. Bye-bye!